Makalipas ang halos 4 na oras, narating din ng grupo ang lugar kung saan daw binaon ang mga biktima ng kanilang mga dating mga kasamahan. Matarik ito. Taniman ng mga mais, kalabasa at kung ano-ano pang mga gulay. Mahirap gumalaw dahil kung hindi ka sanay, isang pagkakamali mo lang dadaos ka pababa. Magtatanghali nung magsimula kami maglakad patungo rito sa Sitio Amaga. Medyo mababa na araw nung makarating kami rito. Dahil papalubog na ang araw, minabuti na lamang ng forensic team ipabukas na lamang ang paghahanap sa mga labi. Kanya-kanya munang halap at gawa na matutulugan ang grupo. Kahit pagod, mabilis ang kilos ng lahat. Hinahabol ang natitirang liwanag para maitayo ang mga tent. Dahil nasa mataas na lugar, kailangan patagin ang lupa. Hindi pwede. Ang mga walang tent, duyan ang kinakabit. Petromax ang nagsilbing ilaw. Mabilisan din ang pagluluto. Pagkakain, maaga nagpahinga ang lahat. Pagputok pa lamang ng araw, agad na nagsimula ang paghahanap sa mga labi. Kasalaysay ng mga testigo, 2 lugar ang maaring kinalalagyan ng mag-asawa. Ayon sa isang testigo, 2 yung posibilidad na pinaglibingan ng mga pinatay noong 1984. Isa na rito yung nasa may niyog at yung sa kabila sa may sagingan. Naging maingat sa paghanap ang forensic team. Hindi tulad ng ginawang paghuhukay ng militar sa Inupakan, Southern Leyte na kung saan isa raw na mass grave ang natagpuan, mitikuloso ang mga ito. Sinuyod muna ang lugar gamit ang metal detector. Minamarkahan ang mga lugar na kung saan tumatahimik ang metal detector. Maari kasi may mga bakal na magbibigay ng senyales kung saan nga nakalibing ang mga biktima. Bundok kasi ito, kaya't bihira ang may maligaw na bakal, gaya ng bala o ng kwintas. Bukod sa metal detector, may isa ring simpleng paraan ang mga ito para malaman kung nagalaw o hindi ang lupa. Simpleng barbecue stick lang na tutusok sa lupa. Ang lupang di nagalaw, madalas siksik pa rin. Pero sa lupang pinantabon lamang, madaling lumulusot ang patpat. Sobrang mabagal ang trabaho, mabusisi at marumi. Pag may napagsospetsang gravesite, dahan-dahan itong hinuhukay. Alas 8 ng umaga sinimulan ang paghukay dito sa gravesite na ito. Bandang 1:00 ng hapon, may nakitang mga bahagi ng buto. At ayon sa mga miyembro ng forensic team, pelvic bone ito ng isang babae. Ito yung most likely na gravesite, no? By studying the soil layer, makikita mo yung pagkakaiba kasi, no? Yung isang lupa na hindi nagalaw, kita mo yung consistency ng kulay from top down, no? Kumpara doon sa disturbed parts na naghahalo yung lupa. You can see distinctly yung pagkakahati doon sa bandang gitna. Okay? So that gave us the clue na this is the likely burial site or the grave site. We're looking at the back part of the hip bones and the back part of the upper portion of the thigh bones. And this represents a young adult female. Mukhang babae raw, hindi malaman ng magkapatid kung ano ang mararamdaman. Ito na ba ang matagal na nilang hinahanap? O ito ba ang matagal na nilang alam na ayaw lamang nilang paniwalaan? Ang mga siyentipiko tuloy lang ang trabaho. Kung sa pangkaraniwan ang bawat tao may kwento. Sa kanila, ang bawat nananahimik na buto may nakatagong sariling istorya. Ang bawat kinilalagyan may ibig ipahiwatig. Agad minarkahan ang mga nadiskubre. Mas maingat ang pagsasagawa ng prosesong ito dahil sa ganong sitwasyon, masyado na raw sensitibo ang mga buto. Ang isang pagkakamali, gaano man ito kaliit, ay maaring masira ang anumang ebidensyang makukuha sa mga labi. Pagkalipas naman ng 2 oras at kalahati, sinulate rin ang mga naguhukay sa may puno ng nyog. Nadiskubre nila ang isang bungo sa may halos 4 na talampakang hukay. Sa ngayon, sa kondisyon niya,
pwedeng malaman na agad kung babae o lalaki, pero sa ngayon ay kasalukuyan pa lang siyang nire-recover natin para makilala natin siya ay, siya ay lalaki o babae. Pero ang mga papagkilalanan sa kung lalaki siya babae, yung kanyang mastoid process, kung ito ay bulky, lalaki yan. Kung medyo smooth yung kanyang mastoid process, babae. Habang abala ang lahat, isang lalaki ang nagmamasid. Tila malalim ang iniisip. Natatandaan niya ang lugar na ito. Si Canoli, kasama ng mag-asawang Laguna sa Kilusan. Muntik na rin nilang makasama sa libingan. 14 pala talaga ang papatayin ng kanilang makasamaan sa lugar na ito. Si Noli dapat ang pang-14. Natatandaan pa niya sina Lani at Luz. Malaki yan. Na-deploy sila dito Malaki yan. sa Cebu. 400 feet mm. Tumulong sa mga Malaki yung 4.5. 5, dito around 6 mm. Ayan ay sa Mindanao Commission. Ang mas malaki sa mosquito, Mga 5 mm. Gaya ng mag-asawang Laguna, napagbintangan si Noli na DPA. Sa di malamang dahilan, sa araw na iyon, hindi siya tinuluyan. Ayon pa kay Canoli, 2 putok ang narinig niya. Una raw binaril si Lani o Calando sa itaas na bahagi pa ng bundok ng Sitio Amaga. Matapang daw si Calando, pero mas matapang daw ang asawa nitong si Luz. Lumaban pa nga raw ito hanggang sa huling sandali. Para sa kanya, mahirap ipaliwanag ang biglang liko ng kapalaran kung bakit siya nabuhay samantala ang mga dating kasama ang ngayon hinuhukay. Tila marami pang sekretong nakakubli sa likod ng mga mata ni Noli. Mga sagot sa tanong kung sino, kung paano, at kung bakit.